Mga kapatid, pag-usapan natin ang all-time favorite almusal ng mga Pinoy, ang pandesal. Sakto, dahil ngayong araw, October 16, ipinagdiriwang po natin ang taunang World Pandesal Day. Pero kailan nga ba nauso ang pagkain natin ng malambot, malinamnam at talaga nga namang nakabubusog na pandesal? Ayon po sa mga food historian, around 1600s nang ipakilala sa mga Pinoy ang pandesal. Salitang Espanyol po yan, sa salt bread. Impluwensya ng mga Kastila, simple lang ang tinapay na ito na gawa sa harina, itlog, gatas, asin, kaunting asukal at kung minsay, pampaalsa. Mula po noon, hindi naman na nagbago ang recipe ng classic na tinapay na ito. Nagkakatalo na lang po sa kung ano ang ipinapalaman. Nang medyo naging creative na ang ilang panadero, saka na nila ito hinahaluan ng iba pang ingredients. Nariyan, ang extra healthy version nito na malunggay pandesal. Meron din pong color purple para sa ube variant nito. May iba, nilalagyan na ng palamang yema at kung ano-ano pa bago pa man ito isalang sa oven o pugon. Para naman po sa marami, kahit ang simpleng tinapay lang ito, basta't may kapares na kape, solved na para sa pagsisimula ng magandang umaga o kahit na nga anong oras pa. Pero mga kapatid, sa totoo lang, bukod po sa kape at pandesal, pinakamainam na sinisimulan at tinatapos natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Lagi po sana natin yung tandaan, tulad ng araw-araw po naming paalala, na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay.